Jefferson, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ang sabi mo, mataas ang posisyon mo sa kumpanya na to. Pero isa ka palang janitor, utusan, tagalinis pa ng buong gusali. Sinagot mo naman kita. Kasi akala ko noon magiging maganda ang buhay ko sa iyo pero nagkamali ako ng desisyon. Kaya habang maaga pa lamang, maghiwalay na tayo. Oh, pero Mandy, hindi ba nangako sa akin na ako lang mamahalin mo? Pwede ba, Jefferson? Anong magawa ng pagmamahal kung wala ka namang sapat na pera para sa pangangailangan ko? Kaya mula sa araw na to, maghiwalay na tayo. Pero Mandy, umaawa ka naman sa akin oh. Huwag mong gawin to sa akin. Labis ang saya ni Jefferson dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng paghanga sa kanyang katrabahong si Mandy. Bagong pasok lamang noon itong si Mandy sa pinapasokang kumpanya ng binata. Pero sa unang kita pa lamang nila noon ay nahulog na agad ang kanyang loob sa dalaga. Kaya naman ay lagi niya itong kinakausap at kinakaibigan. Dahil baguhan pa lamang noon itong si Mandy, naghanap din ito ng mga kaibigan. Isa na nga dito si Jefferson. Magkaibang oras ng pagpasok ng dalawa kaya bihira lang silang magkita noon. Lagi lang kasing sinusundo ni Jefferson ang kaibigan sa tuwing uwian na nito. Kaya naman sa hindi nila inasahan, nagkaroon ng mutual understanding ang dalawa hanggang sa nagtapat na nga ng pag-ibig itong si Jefferson sa kanya. Gwapo, maputi, matangkad ang binata. Kaya naman ay napauo na lamang itong si Mandy noong napaalam itong manligaw sa kanya. Katulad ni Jefferson, maganda, balangkinita ng katawan naman ng dalaga at talaga namang marami ang nagnanais na maging nobya ng ilang kalalakihan itong si Mandy. Kaya naman ay napauo ito kay Jefferson na siyang may malaking matulong sa kanya, lalo na sa panahon na mababa ang kanyang sahod noon. Habang nasa loob sila ng isang restaurant at kumakain, napatanong itong si Mandy kung ano ba talaga ang trabaho nito sa kumpanya. Curious lang talaga itong si Mandy sa trabaho ng kanyang nobyo sa loob ng kumpanyang iyon. Jefferson, baka sa dami-dami pa ng magandang babae ako pa ang nagustuhan mo. Mandy, syempre, kung sino ang nagpatibok ng puso ko siya ang gusto ko. Pero Jeff, ano ba talagang posisyon mo sa kumpanya? Bakit kailangan mo pang ilihim sa akin yun? Malalaman mo rin Mandy sa tamang panahon. Napayok ko na lamang itong si Mandy pero kailangan niyang malaman ang totoong trabaho ng kanyang nobyo. Isang umaga noon, hindi pumasok si Mandy sa trabaho. Gusto niyang surpresahin ang nobyo sa kanilang kumpanyang pinapasukan. Paniguradong matutuwa nito ang binata sa unang pagkakataon. Kuya Guard, nandito ba ngayon si Jefferson? Naku ma'am, si Sir Jefferson ba ang hinahanap niyo? Naroon po siya ngayon sa may 3rd floor. Puntahan niyo lang po. Sumakay ng elevator itong si Mandy. Nagalak itong masurpresa ang nobyo. Nasa katlong palapag ng gusali ang dalaga kaya naman ay lumabas na ito mula sa loob ng elevator. Pagkalabas nito ng pinto, nakita niya itong si Jefferson na sa kanyang harapan habang hawak-hawak nito ang map at kasalukuyang naglilinis. Hindi siya makapaniwala na ito pala ang trabaho ng kanyang nobyo na laging nililihim sa kanya. Kaya agad niya itong nilapitan. Jefferson, ito ba ang sinasabi mong trabaho mo? Ang pagiging utusan? Tagalinis ng gusali? Kaya pala hindi mo sinasabi sa akin ang trabaho mo dahil nakakahiya ka. Sa tingin mo, mabuhay mo ako dito kung sakaling magkatuluyan tayong dalawa sa trabaho mo na yan? Sorry Mandy kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Pero saskapin ko naman na maibigay sa iyo ang lahat, lalo na mga personal na pangailangan mo. Alam mo Jefferson, nakakahiya ka. Isang magandang babae na sa opisina nagtatrabaho tapos pumato lamang sa isang tagalinis? Nakadiri ka Jefferson. Ano na lamang sasabihin ng mga tao, ka-office mate ko? Kaya pala hindi ko malaman ang reaksyon ng gwardiya kung matatawa ba ito sa baba noong hinanap kita. Kaya mula sa araw na ito Jefferson, hiwalay na tayo. Huwag mo na akong lalapitan pa o kausapin man lamang. Nakakahiya ka talaga. Marami pa naman sanang manligaw sa akin na mas deserving pa na maging boyfriend ko. Please Mandy, huwag mo nang gawin to sa akin oh. Mahal kita Mandy. Pwes, mahalin mo yung sarili mo. Huwag mo kong idamay sa'yo dahil hindi kita gusto. Umalis na itong si Mandy pababa ng ground floor. Ma'am, nakita niyo ba si Sir Jeff sa may 3rd floor? Oo kuya, pero huwag mo siyang tawaging sir dahil hindi naman siya boss sa kumpanyang ito. Isa siyang sinungaling.
Akala ko pa naman nasa opisina siya nagtatrabaho pero basahan pa lang lagi niyang hawak-hawak. Pero ma'am, kahit mababa lamang po ang posisyon dito sa kumpanya, lahat po dito ay inagalang namin. Dahil kung wala sila, sinong gagawa ng trabaho nila? Ikaw, magagawa mo ba? Ako? Isang office girl? Hawak ng map? No way! Kaya nga ma'am, lahat tayo dito ay may kanya-kanya mga posisyon at narespeto namin yun. Guard, sinungaling siya. Kung ako lang ang boss dito, tanggal na siya sa trabahong yun. Mula noong sinaktan itong si Jefferson, hindi na ito nagpakita pa at maramdam kay Mandy. Malinis naman kasi ang kanyang intensyon para sa dalaga. Dahil ba sa mababa lamang ori ng kanyang trabaho kaya siya ay hinawalayan ito. Mandy, bakit parang hindi ka yata masaya ngayon? Mukhang nag-away yata kayo ng boyfriend mo. Balita ko dito rin siya natrabaho ah. At sino ka naman? Anyway, ako nga pala si Dexter, office mate mo. Nice to meet you, Dexter. Pero huwag na natin mag-usapan pa ang lalaking iyon dahil isa siyang sinungaling. Oh, come on. Ang ibig sabihin nito ay wala na kayo. So, pwede na ba ako magiya sa'yo mamaya sa coffee shop? Okay, Dexter. Walang problema sa akin. Pero teka lang. Kilala ko ba ang dati mong boyfriend dito? Hay, isang janitor, sinungaling at nakuha pa akong lokohin. Ha? Janitor? Sino? Si Jefferson. Ang sabi niya kasi matagal na siyang nagtatrabaho dito. Mandy, matagal na ako sa kumpanyang ito pero ni minsan hindi ko pa naman siya nakita o nakilala. Yung pangalan na yan na Jefferson na yan. Baka sa ibang kumpanya yan nagtatrabaho at pumunta lamang dito. Dexter, wala akong pakialam sa kanya kung dito man siya nagtatrabaho o hindi. Alam mo Mandy, curious lang talaga ako. Wala kasi akong kilalang Jefferson. Anyway, nabaltaan ko na darating pala sunod na linggo ang boss natin. Kilala mo na ba siya? Hindi pa nga eh. Ngayon pa lamang kung sakaling dumating siya. Kumusta naman si boss natin? Mabait ba siya? Oo, mabait naman pero kapag maraming beses ka na nagkamali at tiyak na tanggal ka sa trabaho. So paano Dexter? Salamat sa trade mo ha. Mandy, kung ayos lang sa'yo, ihatid na kita sa inyo. Huwag na, nakakaya naman. Di, ayos lang. Hinatid nga ng binata itong si Mandy para maging safe ito na makarating sa bahay. Salamat Dexter ha. Kinabukasan nagkaroon ng pagtitipon sa lahat para sa muling pagbabalik ng boss mula sa ibang bansa at kailangan naroon ang lahat, mapabaguhan man o lumang empleyado sa kumpanya. Ladies and gentlemen, atin pong palakpakan ang boss at CEO ng La Madrid Corporation. Welcome our CEO, Mr. Jefferson Lamadrid. Nagsipalakpakan ang lahat sa pagdating ng kanilang boss. Mula sa entrance ng conference room, naglalakad papasok sa loob. At hindi ito inaasahan ni Mandy na makita si Jeff na nakasuot ito ng isang magandang kasuotan. Iba sa Jefferson na nakilala nito bilang janitor. At ngayon, nasa kanyang harapan ng isang makisig at gwapong si Jefferson. Alright, thank you sa inyong pagdalo sa ating conference at bilang CEO at founder ng kumpanyang ito, nais ko munang magpakilala sa inyo sa mga baguhan man na empleyado. I am Mr. Jefferson Lamadrid at ikinagagalak ko yung makilala. Halos hindi makakilos itong si Mandy habang nagsalita ang boss sa kanyang harapan dahil sa kanyang pagkabigla. Anyway, lahat kailangan dumalo bukas sa ating Thanksgiving party. Bilang pasalamat sa inyong lahat sa pagiging masipag sa trabaho. At alam niyo bang kabilang tayo sa top 5 company sa bansa? Parang hindi magawang dumalo ni Mandy sa party kinabukasan dahil alam niyang nakakahiya ang kanyang ginawa sa lalaking naging bahagi ng kanyang puso. Pero ito ngayon ang malaking katanungan ni Mandy kung bakit niya nagawang mapanggap na janitor sa lahat, lalo na sa kanya. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng lugar kung saan ay magaganap ang celebration, ay nakita ni Mandy na naroon sa isang sulok itong si Jefferson. Tila may masamang naramdaman habang nakatingin sa direksyon ng dalaga. Ma'am, itatanong ko lang sana, yan bang si Mr. Lamadrid ay may girlfriend na? Nako Miss Mandy, bakit mo naman natanong? Huwag mo sabihin na interesado ka sa kanya. Marami na kami dito na nagpapansin sa kanya pero wala pa rin eh. Hindi naman ma'am.
Ngayon ko lang siya nakita dito tapos parang malungkot pa. Mandy, kung malaman mo lang sana ang kwento sa buhay ni Mr. Jefferson, sigurado maiiyak ka. Bakit ma'am? Ano bang kwento sa buhay ni Mr. Jefferson? Marami na pero isa sa pangyayari na hindi niya makalimutan ang pagkawala ng kanyang babaeng minahal. Ilang taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon, dala-dala pa rin ito ang sakit at kirot sa puso. Kaya sa tuwing may celebration, lahat kami masaya, maliban lang sa kanya. Pwede ko ba siya makausap ma'am? Ikaw ang bahala pero bakit? Magkakilala ba kayo? Bagamat nahiya pero nilakasan na lamang ni Mandy ang loob para kausapin ng boss na noon ay pinagsaltaan niya ng hindi maganda. Magandang araw Sir Jefferson. Oo Mandy, anong ginagawa mo dito? Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ba tinapos mo na ang lahat sa ating dalawa? Sir, hindi ko po alam kung bakit niyo po yun nagawa sa akin. Nagulat po ako sa pangyayari. Ganun ba talaga ang prinsipyo mo Mandy? Dahil ba sa mababang uri lamang ang kanyang trabaho? Kaya kinakayama ito? Sorry sir, hindi ko man po gusto na masaktan kayo. Oo, inamin ko na mahal ko yung Jefferson na unang nakilala ko. Pero hindi ko naman kasi alam na naglim siya sa akin noong una pa lamang. Siguro kung pinagtapat niya sa akin yun ang lahat noon, hindi maging ganito ang reaksyon ko. Patawarin niyo ako Sir Jefferson, siguro nga naging mapanghusga ako. Hayaan niyo po. Ito ng huling araw na makita niyo ako. Bakit Mandy? Sinabi kong umalis ka? Pinapalis ba kita? Paano kung hindi ako papayag? Pero sir, nakakahiya po naman sa inyo. Pinagsabihan ko kayo ng hindi maganda. Lalo na at boss namin kayo. Mandy, ganun ang paraan ko para makilala kung totoo ba talaga ang pagmamahal niya sa akin. Kaya nga Sir Jefferson, nagsisipo ako sa nagawa ko sa inyo. Mandy, paano kung ganun pa rin patingin ko sa iyo? Mahal pa rin kita at hindi magbabago yun. Alam mo bang ikaw ang napatibok ng puso ko at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero hindi ako karapat-dapat sa iyo sir. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako Mandy? Oo naman, mahal kita pero ano? Nabigla lang kasi ako dahil naglihim ka sa akin. Mandy, paano kung gusto kitang pakasalan? Papayag ka ba? Sir, katulad ng sinabi ko, sorry po sa lahat ng sinabi ko sa inyo noon. Jefferson, gusto kong ilipat mo ako ng mababang posisyon bilang janitress. Gusto kong maranasan ang hirap na ginawa mo bilang parusa sa akin. No, Mandy. Ayaw kong maranasan mo yun. Naniwala naman ako sa iyo na talagang pinagsisihan mo na ang ginawa mo eh. Mandy, pumapayag ka bang maging nobya ko at maging totoo kong asawa? Napayag ko na lamang itong si Mandy bilang pagsang-ayon dito. Natutunan ni Mandy na hindi kailangan manghamak sa kapwa-tao kahit ano pa man ang kanyang trabaho. Ang mahalaga ay marangal at walang taong nasasaktan. Sa huli bagamat nasaktan itong si Jefferson pero talagang totoo niyang minahal itong si Mandy. Pero binigyan niya ito ng paalaala na hindi na maulit pa ang pangyayaring iyon. Tuloy na ngang naging magkasintahan at ngayon ay may plano na silang magpakasal sa tamang oras at panahon. Hanggang dito na lamang po muna kaibigan. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Abangan pa po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat po.